Mavs, kinonsulta si Kyrie para kumuha ng manlalaro. Rason kung bakit Bucks ang bagsak ni Lillard. Magic Johnson hinamon si Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Sa sobrang pag-asam ng mga tagahanga kay Damian Lillard sa isang Miami Heat jersey ngayong season, ang alon ng mga emosyon ay nagsisimula ng lumabas. Ang pinakamalaking tanong ng marami ay, paano? Paano nag-init ang isang deal at nagtungo sa Milwaukee Bucks? Well, tila ang interes ng Portland Trail Blazers ay ang humadlang sa anumang pag-uusap, ayon sa NBA insider na si Charania. Naniniwala si Dame na mayroon siyang magandang hinaharap doon, sabi ni Charania sa isang episode ng Pat McAfee Show. 11 season sa Portland, isang top 75 all-time players. Ginugol niya ang kanyang buong karera dito. Pakiramdam niya ay nakuha na niya ang karapatang magdikta sa team kung saan siya pupunta. Ngunit tila hindi interesado ang Portland na ma-engage sa Miami Heat. Ang sabi sa akin, hiningi nila sina Bam Adebayo at Jimmy Butler. Malinaw na hindi sila mapupunta kahit saan. Sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid ng Heat. Sa palagay ko ay hindi nila naramdaman na ang Blazers ay nagkaroon ng anumang interes sa pakikitungo sa kanila, at hindi sila interesado sa kanilang package. Sinabi ni Charania na ang mga natigil na pag-uusap ay ang nagbukas ng pinto para sa Milwaukee. Hindi ito nakakuha ng anumang traction, sabi ni Charania. Mismong si Damian Lillard ay may ilang sinabi dito, siya at ang kanyang ahente. Ang ahente ni Lillard ay sinabi sa Milwaukee, nakunin nila si Dame kung gusto nila, ayos lang si Lillard na mapunta dito. Ito ay naging importante rin sa kanila. Kung sakaling si Dame nga ba ay gustong maglaro sa koponang ito, kasama ang team na gustong kunin ang kontrata ni Lillard. Sa sandaling binigyan ng kanyang ahente ang Milwaukee ng green light. Agad pumasok ang Milwaukee, ipinagpalit nila agad sina Jrue Holiday, isang first round pick at iilang couple of swap. Talagang binago nila ang buong landscape ng NBA. Dahil may epekto ito sa kinabukasan ni Giannis kasama ang team. Ngunit matapos ang lahat, nag-iwan ng emosyonal na mensahe si Lillard patungo sa Blazers. Sinabing inaamin niyang nakakalungkot itong makita, na ang ilang mga tao ay lumalabas dahil sa kanilang kagustuhan. Habang hindi rin nila alam na siya ay buong tunay na isa sa kanila. Siya ay umaasa na darating sana ang araw, magagawa nilang magsama-samang muli at gunitain ang mga magagandang pagkakataon, dahil walang nakakaalam na baka hindi na nila ito magagawa. Anong masasabi niyo mga kaibigan, sa ginawang desisyon ng Portland Trail Blazers? Sa kabilang banda naman, si Kyrie Irving ay mananatili sa Dallas Mavericks para sa isang pangmatagalang pangako. Pumirma siya ng bagong kontrata sa prangkisa ngayong summer. Nadama ni Irving na iginagalang at pinahahalagahan siya ng Mavs. Ang Dallas ay nananatili pa ring nakikipag-ugnayan kay Kyrie sa buong off-season sa mga posibleng desisyon ng mga player na bumuo ng isang roster sa paligid niya at ni Luka Doncic. Tinanong nila ako kung ano ang iniisip ko sa buong tag-araw. Kahit sa aming closing meetings, tinanong nila ako ng mga tanong at sinusubukang sukatin, kung sino ang gusto kong makakasama sa paglalaro. At kung sino ang nakikita ko sa market, maging kung sino sa iilang manlalaro ang naging free agent na available. Medyo kawili-wili ito, kaya tinitingnan ko ang hinaharap. Habang alam kong kailangan ng mahabang oras para bumuo ng chemistry. Alam ni Irving na siya ang pangalawang bituin sa Dallas, sa likod ni Luka, ngunit hindi iyon ginagawang dahilan para iparamdam na hindi siya mahalaga. Pinapanatili siyang masaya ng mga Mavs. Sa pamamagitan ng pagtrato sa kanya ng may paggalang na hindi niya nakuha sa mga iilang koponan noon. Kailangan ng Mavs si Kyrie para makapag-produce tulad sa isang star player kung anuman ito noon. At siniguro ng Mavs ang mga iilang paraan na siya ay nasa perpektong sitwasyon kasama sa tabi ang mga manlalaro. Sinabi ni Kyrie Irving na ang Dallas ang number 1 bilang ang kanyang destinasyon sa buong summer. Kahit na may banta ang Lakers na posibleng nakawin si Kyrie mula sa Dallas. Kinuha ng Mavericks ang isang matapang na desisyon sa off-season, sa pamamagitan sa pagkuha ng mga batang manlalaro sa halip na kumuha ng subok ng mga veterano. Anuman ang binubuong roster, laging gustong bumalik ni Kyrie sa Dallas nitong summer, dahil sa kung gaano kagustong manirahan ang kanyang pamilya dito. Nagsimula ito sa aking ahente, si Chet Elia, na isa rin sa aking stepmother, family-run business.
Kaya nasa puso niya ang pinakamabuting interes ko. Hindi ito masyadong mahirap sa isang proseso. Ang Dallas talaga ang numero 1 sa aking listahan. Naglaan ako ng oras, ilang araw bago ang free agency, para lang makasama ang pamilya ko at sukatin kung ano ang pakiramdam nila tungkol sa pagsama ko sa Dallas Mavericks, at ang lahat ay nasa sabik. Kahit noong na-trade ako dito sa mid-season, marami sa aking pamilya ay nasa sabik, at inaasahan nila ang pagkakaroon ko ng kapayapaan ng isip sa loob at sa labas ng court. Nakapag-average si Irving ng 27 points, 5 rebounds, at 6 assists sa loob ng 20 games kasama ang Mavericks. Habang walang depensa sa paligid nito at ni Luka, nabigo ang koponan at hindi nakapasok sa playoffs. Ngunit sa isang disenteng roster para sa susunod na season, umaasa silang makakabawi sila at aahon sa Western Conference. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa lagay ngayon ni Kyrie Irving sa Mavericks? Sa kabilang banda naman, sa isang kamakailang episode ng Gilbert Arena, idineklara ng Golden State Warriors star na si Steph Curry ang kanyang sarili bilang greatest point guard of all time. Habang si Curry ay lubos na gumagalang sa Los Angeles Lakers legend na si Magic Johnson, ang Warriors star ay mas pinili ang kanyang sarili na naging topic sa debate sa buong summer. Sa isang palabas sa The Zach Gelb Show ng CBS Sports Radio, tinanong si Magic tungkol sa pag-claim ni Curry, at binetukan ito ng isang listahang accomplishment bilang pinaniniwalaan niyang ito ang magtatapos sa talakayan. Naayon pa nga kay Magic Johnson, kung nakakuha siya ng higit sa 5 kampyonato, kung nakakuha siya ng higit sa 3 Finals MVP, at 3 MVP sa liga, then siya na ang pinakamagaling. Kung nakakuha siya ng higit pa sa number 1 assist in all time sa finals, naging number 2 sa double-doubles, number 1 sa triple-doubles all time sa NBA playoffs, number 4 sa steals all time sa playoffs. Kung nakakuha siya ng higit sa mga numerong iyon, kung gayon siya na ang pinakamahusay. Kung nakuha niya ang higit sa lahat ng mga bagay na iyon, siya ang pinaka-the best. Pero sa huling pagsuri ko, hindi ko ito nakita sa kanya, ayon sa Lakers legend. Sa typical Magic fashion, sinabi niya ang lahat ng ito na may ngiti sa kanyang mukha at isang malaking tawa sa dulo. Ngunit ito ay malinaw na siya ay damang-dama ang sarili bilang naging malakas tungkol sa debate. Habang si Magic ay may mas maraming career accolades kaysa kay Curry, ang legacy naman ni Curry ay isinusulat pa rin ngayon. I don't know if you saw this, but recently Gilbert Arenas had Steph Curry on over the summer. And Gilbert asked Steph Curry, who's the greatest point guard of all time? And he was respectful to you, but he said himself, how do you process that one? And do you think Steph has surpassed you as the greatest point guard of all time? Well, does the number say that, Zach? Not yet. I would still say it's you if you ask me. Okay, so if he got more than 5 championships, if he got more than 3 finals MVP and 3 league MVPs, then he's the greatest. If he got more than number 1 in assists all time in the finals, number 2 in double-doubles, number 1 in triple-doubles, all time in the NBA playoffs, number 4 in steals all time in the playoffs. If he got more than those numbers, he's the best. Well said. Let me ask you this. Look at that. Usually those GOAT debates don't end very quickly. Magic Johnson dropping the hammer here on CBS Sports Radio. No, I'm just saying if he got more than all those things, he's the best. But the last time I checked, he doesn't. So, but everybody has to, decide for themselves who they think the. Kawili-wili ang debate na ito, dahil hindi maipagkakaila ang mga parangal ni Magic. Ngunit ganoon din ang hindi mapapantayang epekto ni Curry sa basketball, kasama na rin dito ang kanyang malawak na listahan sa mga parangal. Ang parehong maalamat na point guard ay may mga nagawa na, at habang si Magic ay maaaring higit pa kaysa kay Curry sa sandaling ito, isang kaso lang ang masisiguro na ang dalawa ay laging nababanggit sa listahan bilang itinuring ngayon na greatest point guard ever. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mensahe ni Magic Johnson patungkol kay Stephen Curry? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.